Nagsisimula ang pelikula noong December 22, 1971, 3 araw bago ang Pasko. Makikita natin ang ilang tao na nagmamasid sa bahay ng mag-asawa sa isang maliit na bayan sa Canada. Pagkatapos, ang 4 na taong ito ay lumapit sa bahay at sa sandaling buksan ng asawa ang pinto. Walang awang sinaksak nila ang lalaki at pagkatapos pinigilan nila ang asawa nitong babae, hinubaran at sinaksak din. Lumipat ang eksena sa Blackvale Academy, isang boarding school para sa mga babae. Isang dalagitang nagngangalang Clara ang biglang nagising mula sa kanyang bangungot. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isa niyang kaklase na si Samantha na naghahanda para mag-jogging. Si Samantha ay tahimik na babae sa paaralan at madalas siyang binubuli ng kanyang mga kaibigan. Kahit ngayong araw, habang naliligo siya, bigla nilang pinatayan siya ng ilaw at iniwan. Lumipat ang eksena sa klase sa kasaysayan kung saan nagtuturo si Miss Rose tungkol sa mga mangkukulam. Ibinunyag niya na ilang dekada na ang nakalipas, isang matinding sunog ang sumiklab sa bayang ito. 4 lamang ang nakaligtas at sinisi nila ang isang mangkukulam sa nangyari. Habang nagsasalita siya, napansin ni Samantha ang mga depormadong kamay ni Clara. Kalaunan, sa oras ng tanghalian, pinag-uusapan ng mga babae ang mga pagpaslang na kamakailan lamang ay nagdulot ng takot sa bayan. May isa sa kanila na may dalang pahayagan, at doon nalaman na ang tinatawag na Christmas killers ay nakapatay na ng 3 pamilya ngayong linggo. Ipinaliwanag ng pinakasikat na babae sa grupo na pare-pareho ang kanilang paraan sa bawat pagkakataon. Pumipili sila ng bahay na tinitirhan ng isang mag-asawa, pinapatay sila gamit ang mga kutsilyo at pinuputol ang ilang bahagi ng kanilang katawan. Tinanong ni Samantha ang tungkol sa mga simbolong iniiwan ng mga killer, at sinabi ng sikat na babae na may kaugnayan ang mga ito sa satanikong gawain. Magsisimula na ang bakasyon sa taglamig kinabukasan. Karamihan sa mga estudyante ay natutuwa dahil makakauwi na sila at makakalayo sa kaguluhang bumabalot sa lugar. Gayunpaman, nabunyag na si Clara ay hindi kailanman umuuwi tuwing bakasyon. Wala rin siyang mga kaibigan at karamihan sa kanyang oras ay ginugugol niya sa pagdodrawing ng mag-isa. Iniisip ng karamihan na isa siyang ulila, ngunit wala pang nakapagpatunay nito. Samantala, binisita ni Rose ang kanyang nobyo na si Jimmy, na nagtatrabaho bilang chef sa parehong paaralan. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap, at sinabi ni Rose na alam na ng kanyang mga estudyante ang tungkol sa kanilang relasyon. Kinagabihan, makikitang nag-iimpake si Samantha ng kanyang mga gamit. Hindi na siya makapaghintay na makauwi at makasama ang kanyang pamilya matapos ang ilang buwang pagkakahiwalay. Sa kasamaang palad, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang stepfather na may dalang masamang balita. Hindi raw ito makakapunta upang sunduin siya kinabukasan. Ibig sabihin, mapipilitan si Samantha na magpalipas ng bakasyon ng mag-isa sa paaralan. Pagkatapos ng tawag, napaiyak siya at nagtungo sa banyo upang mapag-isa. Ngunit doon ay nasaksihan niya ang isang nakakabahalang tagpo. Si Clara ay hinihiwa ang kanyang mga kamay gamit ang kutsilyo at saka umalis nang walang anumang paliwanag. 2 gabi bago ang Pasko, ang parehong 4 na killer ay pumasok sa isang lokal na simbahan at dinakip ang pari. Ang pinuno ng grupo na si Jude ay itinaas ang damit ng pari at lumitaw ang isang marka sa tiyan nito. Nakumpirma nilang natagpuan na nila ang taong kanilang hinahanap. Gumamit si Jude ng kutsilyo upang hiwain ang tiyan ng pari at kumuha ng isang piraso ng balat. Nang matapos sila, si Grant, ang pinakamalakas na miyembro ng grupo, ang tumapos sa pari sa pamamagitan ng pagbaluktot sa leeg nito. Balik sa paaralan, muling nagising si Clara mula sa isa na namang bangungot at nakita niyang umaalis na ang kanyang mga kaklase para sa bakasyon. Si Jimmy ang naatasang maghatid sa kanila sa lokal na estasyon ng tren. Bago umalis, naglagay siya ng isang magandang singsing sa kanyang bulsa, tanda na balak niyang mag-propose kay Rose. Nagpaalam siya sa lahat at umalis kasama ang mga bata. Ngayon, sina Rose, Samantha, at Clara na lamang ang natitira sa paaralan. Kitang-kita ang pagkadismaya ng mga bata, ngunit nangako si Rose na magiging masaya pa rin sila. Galit at malungkot pa rin si Samantha dahil sa ginawa ng kanyang stepfather. Sinubukan siyang kausapin ni Rose ngunit wala siya sa mood na makinig. Ibinunyag ng dalagita na sinabi ng kanyang stepfather na subukan niya ang paaralang ito sa loob ng isang semestre, ngunit ngayon ay napagtanto niyang ayaw lang talaga nitong makisama sa kanya dahil hindi man lamang siya pinauwi ngayong Pasko. Nang marinig ito, pinasaya siya ni Rose sa pamamagitan ng pagsasabing balang araw ay magkakaroon siya ng sariling buhay at kalayaan. Pagkatapos ay inutusan siya ng guro na pumunta sa basement upang kumuha ng vodka. Dahan-dahang bumaba si Samantha at tila kinakabahan dahil unang beses pa lamang niyang makarating doon.
Ilang minuto siyang naghanap at sa wakas ay nakita rin niya ang vodka. Ngunit habang umiinom siya, bigla siyang nagulat nang lumitaw si Clara sa kanyang likuran. Dito ay sinabi ni Clara na madalas siyang pumupunta dito upang magbasa ng mga libro mula sa silid-aklatan. Ayon sa kanya, ang mga librong narito ay ipinagbabawal at hindi pinapayagan ng mga guro na basahin ng kahit sino. Humingi naman ng paumanhin si Samantha dahil nakita niya si Clara noong nakaraang gabi at sinabi niyang wala naman siyang nakita. Ngunit malamig na sumagot si Clara na wala naman talagang dapat makita. Matapos uminom ng ilang baso ng vodka, tinanong ni Clara si Samantha kung paano namatay ang kanyang ina. Nagulat si Samantha dahil lihim ang pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, kahit nakakaramdam siya ng kakaiba, ipinaliwanag niyang namatay ang kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan ilang taon na ang nakalipas. Samantala, makikita naman ang Christmas killers na naglalakbay sakay ng kanilang sasakyan. Si Jude at si Maisie, ang nag-iisang babaeng miyembro ng grupo, ay naglalambingan sa likod ng sasakyan. Ang ika-4 na miyembro na si Doug ang nagmamaneho, ngunit halatang naaabala siya sa nangyayari sa likuran. Ngunit bigla na lamang may isang osa na sumulpot sa kalsada dahilan upang maaksidente sila. Inilipat nila ang hayop sa gilid ng daan at nagpatuloy sa biyahe. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang pulis ang dumating sa pinangyarihan. Habang iniimbestigahan niya ang grupo tungkol sa aksidente, napansin niya ang nakakatakot na piraso ng balat ng tao sa kalsada. Bago pa makagawa ng anumang aksyon ang opisyal, sinuntok siya ni Grant mula sa likuran habang si Doug naman ay nabaril din sa braso. Kasabay nito, nagising si Clara mula sa isa na namang bangungot. Para bang may koneksyon siya sa mga pagpatay ng grupo. Nang gabing iyon, sumama sina Samantha at Clara kay Miss Rose na naghanda ng napakasarap na hapunan. Ginagawa niya ang lahat upang maramdaman ng mga batang babae na para silang nasa sariling tahanan. Ngunit bigla na lamang may dumating sa pintuan. Walang iba kundi ang kilalang grupo ng mga killer na pumunta roon upang magamot ang sugat ni Doug sa braso. Kitang-kitang hindi komportable si Rose na papasukin sila ngunit nagpumilit ang grupo. Binanggit pa ni Maisie na nag-aral siya sa parehong paaralan at nagtapos noong 1964 at nakasabit pa raw ang kanyang larawan sa dingding. Bisperas iyon ng Pasko, kaya pinapasok sila ni Rose at sinimulang tahiin ang sugat ni Doug upang makaalis na sila agad. Habang ginagawa iyon, napansin ni Maisie na pamilyar ang mukha ni Clara at tinanong kung may kapatid ba itong nag-aral doon, ngunit hindi man lamang siya sumagot. Sa kasamaang palad, matapos ang gamutan, tumanggi ang grupo na umalis. Lalong nagiging magulo at agresibo si Jude at sinabi niyang narito sila upang maghapunan. Nang mapagtanto ni Rose na nasa panganib sila, kumuha siya ng gunting at itinapat ito sa kanila. Sinabihan niya ang mga bata na tumakas ngunit sa halip na dumaan sa harapang pintuan, kakaibang pumasok pa ng mas malalim sa gusali si Clara. Dahil dito, sinundan din siya ni Samantha hanggang sa silid simbahan. Nang makita nilang papalapit si Doug sa labas, nagtago sila sa ilalim ng mga upuan, umaasang hindi sila mapapansin. Sinubukan ni Doug na takutin sila, ngunit siya mismo ang nagulat. Gayunpaman, madali niyang nahuli si Samantha at hinawakan ito. Si Clara, na may hawak na kutsilyo ay lumapit sa kanya na tila aatakihin siya. Ngunit nagbanta ang lalaki na babaliin ang leeg ni Samantha kaya ibinigay ni Clara ang kutsilyo at hinayaan siyang bihagin silang dalawa. Samantala, nagawa ni Rose na ikulong ang sarili sa isang silid. Sinubukan niyang gamitin ang telepono upang humingi ng tulong, ngunit gaya ng dati, patay ang linya. Sakto namang dumating sa labas ng bahay ang kanyang nobyong si Jimmy at napansin ang kahina-hinalang sasakyang nakaparada malapit doon. Nagawa rin ni Rose na makausap siya sa pamamagitan ng bintana, ngunit lumitaw si Grant mula sa likuran at pinatulog siya sa isang malakas na hampas. Ilang sandali lang, binasag ni Jude ang pinto at kinuha si Rose. Sa sumunod na eksena, makikitang itinatali ng mga salarin ang lahat sa silid kainan. Bisperas ng Pasko, at tuwang-tuwa si Jude at ang kanyang grupo sa hapunan. Matapos silang nagsimulang kumain habang ang kanilang mga bihag ay nakatingin ng may matinding takot. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Jude si Rose kung mahal niya si Jimmy. Nang sumagot ito ng oo, sinabi niyang may regalo si Jimmy para sa kanya. Kinalagan niya ang lalaki upang makapag-propose ito kay Rose, ngunit sa sandaling makawala si Jimmy, sinubukan niyang atakihin si Jude. Lubos na nabigla ang lahat, ngunit tila kakaibang walang emosyon si Clara sa nangyari. Pagkatapos nito, tinapos ni Jude ang hapunan sa pamamagitan ng pagbibigay kay Rose ng singsing na binili sana ng kanyang nobyo para sa kanya.
Pagkaraan, dinala ng mga killer ang mga batang babae sa pangunahing bulwagan at nagsimulang maglaro ng mind games si Jude. Binuksan niya ang mga regalong binili ni Rose para sa kanila. Nakatanggap si Samantha ng isang magandang bestida at pinilit siyang isuot ito sa harap ng lahat habang nakangiti lamang si Clara sa kanya. Samantala, isang aklat naman tungkol sa paglalakbay ang natanggap ni Clara dahil matagal na siyang hindi nakakalabas ng paaralan. Pagkatapos nito, ang lahat ng piraso ng balat na kinuha nila mula sa kanilang mga biktima ay inilagay nila sa isang bilog na ginuhit gamit ang dugo. Sinimulan ni Jude na ipaliwanag ang kanilang plano. Ayon sa kanya, hindi napapasaya ang mga Diyos o demonyo sa pamamagitan ng panalangin kundi sa pamamagitan ng sakripisyo. Ayon pa kay Jude, maaari silang maging immortal kung matagumpay nilang maipapatawag ang demonyo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Maisie na noong nag-aaral pa siya sa Black Veil School, madalas siyang pumunta sa ipinagbabawal na aklatan. Doon niya natagpuan ang isang aklat na naglalaman ng mga tagubilin kung paano tawagin ang demonyo. Nang malaman ng mga awtoridad ang kanyang ginagawa, pinalayas siya sa paaralan ngunit nagawa niyang makuha ang isang pahina na naglalaman ng lahat ng impormasyong kailangan niya. Sa paglipas ng mga taon, nakilala niya ang mga lalaking may kaparehong paniniwala at layunin. Bawat buhay na kanilang kinitil at bawat patak ng dugong kanilang pinadanak ay bahagi ng plano. Ngayon, isa na lamang inosenteng kaluluwa ang kailangan nilang patayin upang makumpleto ang ritual. Samantala, abala si Rose sa pagputol sa kanyang mga tali gamit ang singsing na ibinigay kanina. Sa wakas ay nakalaya siya ngunit bago pa man siya makakuha ng sandata, pinatulog siya ni Jude sa isang malakas na hampas. Dinala siya nito sa loob ng bilog ng ritual at walang awang sinaksak ang mabait na guro. Biglang kumidlat at umagos ang kuryente sa buong silid, hudyat ng presensya ng demonyo. Ngunit matapos mamatay si Rose, wala namang anumang lumitaw. Naiwang tulala at nagtataka ang buong grupo dahil sigurado silang lalabas na ang demonyo matapos maisagawa ang ritual. Si Doug ay nagsimulang madismaya at nagtanong kung nauwi lang ba sa wala ang lahat ng kanilang ginawa, ngunit sigurado si Maisie na may mahalagang hakbang silang nalampasan. Dahil dito, bumaba sina Jude at Maisie sa basement upang suriin ang mahiwagang aklat. Pagkaalis nila, ang nakakatakot na si Clara ay nagtanong kay Doug kung ano ang nais niya sakaling matawag ang demonyo. Nanatiling nagdududa si Doug na ang pagpatay sa grupo ng mga relihiyosong tao na may parehong marka sa kanilang tiyan ay sapat upang makatawag ng demonyo. Sa huli, inamin niyang gusto niya si Maisie. Gayunpaman, nagseselos siya dahil si Jude ang laging nakakasama nito. Dahil nabalisa sa tanong ni Clara, iginiit niyang malaman kung nasaan ang alak. Itinuro siya ni Samantha patungo sa basement at iniwan ang mga babae sa pangangalaga ni Grant. Biglang sinabi ni Clara na sumali lamang si Grant sa baliw na grupong ito dahil isa siyang sundalo na sanay tumanggap ng utos at nasisiyahan sa pagkakaroon ng misyon, na para bang alam niyang dating sundalo ito. Hindi inaasahang lumapit siya kay Grant at may ibinulong. Pagkatapos ay hinubad ni Clara ang kanyang mga damit na naglantad ng maraming satanikong marka sa kanyang katawan. Inutusan niya si Grant na palayain si Samantha at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay sumunod ito. Maliwanag na nahipnotismo ni Clara si Grant. Sinabi rin niya kay Samantha na kailangan nitong umalis kaagad kung ayaw nitong mamatay. Kumuha si Clara ng dugo mula sa isa sa mga biktima ng grupo at ipinahid ito sa buong mukha ni Grant habang ipinapangako rito ang immortalidad kung susundin nito ang kanyang mga utos. Samantala sa ibaba, ipinagpatuloy ni Maisie ang kanyang pagsasaliksik at kalaunan ay natuklasan na may malaki silang pagkakamali, hindi pala iyon ritual ng pagtawag. Akala niya ay pumunta sila rito upang tawagin ang demonyo, ngunit ang totoo, matagal nang narito ang demonyo. Inakit lamang silang pumunta rito upang mapalaya ito. Makikita rin si Clara na nagsasagawa ng isang nakakatakot na sayaw sa gitna ng silid. Balik kay Maisie, sinuri niya ang lumang yearbook sa aklatan at nagulat siyang makita roon ang larawan ni Clara. Nang tingnan niya ang lahat ng larawan sa dingding, nabunyag na si Clara mismo ang demonyo. Nanatili siya sa paaralang ito sa loob ng maraming henerasyon dahil hindi siya makaalis sa kanyang katawan, kaya naman pamilyar ang kanyang mukha. Ngunit ngayon, dahil sa maraming alay na ibinigay ng mga killer, malapit na siyang makalaya. Isa na lamang ang kulang, ang dugo ng may sala. Sa puntong ito, nabaliw na si Jude at buong pagmamalaki niyang iniisip na siya mismo ang demonyo. Nagsimula rin siyang makipag-away kay Doug upang patunayan ang kanyang dominasyon, ngunit dumating ang ganap ng sinasapian na si Grant at pinaghiwalay sila. Tumakbo si Maisie upang iligtas ang sarili ngunit nasalubong niya si Clara at kalaunan ay nahuli rin siya.
Samantala, nakarating si Samantha sa isang pampublikong telepono at agad na ipinaalam sa mga awtoridad ang nangyayari. Ngunit ayaw niyang maghintay ng matagal, kaya kumuha siya ng sandata at bumalik sa bahay upang iligtas ang kanyang kaibigan. Sa loob ng silid kainan, nabaligtad na ang sitwasyon at si Clara na ngayon ang nangunguna sa ritual. Una, ibinahagi niya ang kanyang pinagmulan. Noong unang panahon, sinubukan siyang tawagin ng mga tao sa bayang iyon sa pamamagitan ng pagsunog sa maraming lugar. Ngunit nagbago agad ang kanilang isip dahil hindi nila lubos na nauunawaan ang kanilang pinapasok. Dahil dito, natrap si Clara sa bahay, hindi siya maaaring mamatay at hindi rin makalabas sa nasasakupan nito. Habang lumilipas ang mga taon, nag-anyo siya bilang isang estudyante at nagsimulang manipulahin ang iba. Siya rin ang naglagay ng aklat ng ritual sa aklatan na kalaunay natagpuan ni Maisie. Ngayon, kailangan niya ng huling alay upang tuluyang makalaya, ang dugo ng may sala. Ngunit may isang kondisyon, 4 sa kanila ang kailangang saktan ang kanilang sarili o ang isa't isa. Pagkatapos ay inutusan niya si Grant na pahirapan ang mga nakagapos na killer. Una, pinutol ni Grant ang tainga ni Jude bilang alay. Pagkatapos ay pinutol niya ang mga daliri ni Doug. Sinaktan din niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng mga patakaran. Habang sumisigaw sa sakit at takot ang tatlo, tuluyan niyang sinaksak sa dibdib sina Doug at Jude na agad nilang ikinamatay. Ngayon naman ay si Maisie na ang susunod na iaalay. Ngunit nang tangkaing tapusin ni Grant ang kanyang buhay, sinubukan niyang manipulahin si Grant sa pagsasabing maaari silang tumakas at mamuhay ng masaya ng magkasama. Tila naapektuhan si Grant sa sinabi niya, ngunit dahil hindi rin niya kayang suwayin si Clara, pinili niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Biglang pumasok si Samantha sa pinto at sinabing narito siya upang iligtas ang kanyang kaibigan. Dahil dito, nakatakas si Maisie sa ritual ni Clara. Binasa ni Samantha ang aklat ng ritual at doon niya nalaman ang katotohanan, ang kanyang kaibigan ang demonyo. Sa mga sandaling iyon, sinusubukan ni Clara na guluhin ang isip ni Maisie upang mabaliw ito at magpakamatay. Dahil sa sobrang bigat ng lahat ng nangyayari, paulit-ulit na pinakiusapan ni Samantha ang kanyang kaibigan na tumigil. Ilang beses niyang naputol ang konsentrasyon ni Clara, kaya nakarating si Maisie sa pangunahing pinto ngunit nagawa pa rin itong isara ni Clara. Nagalit ng husto si Clara dahil sinira ni Samantha ang kanyang ritual sa pagbabalik nito, ngunit nais lamang naman ni Samantha na iligtas ang kanyang kaibigan. Pagkatapos, ibinuhos ni Clara ang kanyang hinanakit tungkol sa matinding kalungkutang dulot ng matagal na pagkakakulong. Nang marinig ito, naunawaan ni Samantha ang kanyang kalagayan at nagpas siyang tulungan siya habang nagsisimulang manginig ang buong gusali. Hiniling ni Clara na palayain siya ni Samantha sa pamamagitan ng pagpatay kay Maisie, dahil hindi niya ito kayang gawin mismo. Nang bumukas ang pangunahing pinto, sinaksak ni Samantha si Maisie sa likod gamit ang palakol at agad itong namatay. Dahil dito, natapos ang ritual at sa wakas ay nagawa ng makalaya ni Clara sa paaralan matapos ang maraming dekada. Nagtatapos ang pelikula sa pagdating ng mga pulis sa lugar at pagsisiyasat sa mga bangkay, habang sina Samantha at Clara ay umalis upang maglakbay sa mundo ng magkasama.